sa taas, okay ba kayo dyan? Yes, yeah, like a boom, 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 boom. Yung ating po mga nasa gitna dito. Mga taga-saan po sila? Ibalinig ang ingay ng PMA! Sino ang mga taga-saan kayo, sir? Sa ilang sandali lamang, makakasama na natin ang ating Pangulo ng Pilipinas! Kaya na po! Sino ba? Sino ba yung gusto ng t-shirt? Ang ingay talaga dito! Ang ingay talaga, oh! Dito ko na lang kaya ibigay yung t-shirt ko. Ang PMMA ay isang institusyon sa pangmataasang edukasyon sa larangan ng laman at pinangangasiwaan ng ating pamahalaan. Ang mga kadedicate ay ng midshipmen at ang mga nagtatanggap na ito ay ng profesyon bilang ensign sa langpensa ng PMMA. Ang kalipad ng ating mga kawalan ng Army Colonel Jeffrey Rompia, dahil nakahanap ng pag-ito ng Philippine Army sa iba't ibang pamahalaan, ang sinisiguro ang kalipad teritorial. Isinusunod ng kaalaman sa pamamagitan ng Army at hindi ang nakakataas ng kabuhayan ng ating kababayan sa daily operations sa panahon ng kalagayan at pamilyarin ang mga nalagasayang kagat at kapaligiran dito. Nasa ating harapan ang tulungan ng mga kawal ng Philippine Air Force at yung ng Lieutenant Colonel Yoshio Sinunay III. Sila ang kinabriang mga apel ng mga Pilipino, tagabantay ng ating ipapawin, sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa pagkatuman at kagamitan ng ating sandatahang lakas. Ang mga dalawang brigada sa Luzon at Battle Dress Fire ay binubuo ng Special Operations Forces sa pamumunan ni Dr. Dwight Stephen Dulungan at kanyang kanunan Lieutenant Colonel Sir Danilo Tusi, Mr. Lawrence Oscar, Renepe Montenegro, Alvin Alvin at Reynaldo Zamora. Narito po ang kalupad ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army sa pamumunan ni Lieutenant Colonel Zamora. Sila po ang mga individual na makakakala sa sanglayan at sinusunod ang potential ng National Unit Operations mula reconnaissance, intelligence, demolition, ngayon din ang jungle warfare at conventional warfare at mga operasyon kontra terrorismo. Sinusundan sila ng Special Operations Forces ng Philippine Navy, ang Naval Special Operations Command Force Reconnaissance Group at Philippine Marine Force sa pamumunan ni Lieutenant Colonel Melchor Juan Saludo. Sinanay ang mga unit nito sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mga tubig, lupa at ere. Ang maging batalyon ng Special Operations Forces mula naman sa Philippine Air Force, ang Special Operations Wing o SPAO na pinapunuan ni Lieutenant Colonel Kelvin Iha. Nakatuon ang SPAO sa mga operasyong espesyal upang maipaglaban ng mga base at instalasyon ng Air Force at nagsasagawa ng pangkakabilang dagdag operasyon. Sumunod po, ang mga nagpapatuan ng batas na nagpapanatili ng kayabangan at kaayusan at nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad. Ang ngayon ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas sa pamumuno ni Military General Nestor Babay Shir at kanyang kaibigan, Vice Colonels Joel Caspalan, Victoria de la Peña Jr. Jopal, Aslan, Lucrecio Rodriguez Jr.
Fish Rescue, Civil Distress Management, Search and Rescue at iba pa ang espesyal na operasyon. Nangyari po ang PNP Aviation Security Group, isang special operations unit sa pamumuno ni Police Captain Ernesto Rodos Chachero. Kabilang din po sa lalim ng ating kapulisan ng Mobile Force Battalion, SWAT at Highway Patrol Group na tinatawag the Guardian City Highway. Narito rin ang PNP Search and Rescue Forensic Group of Civil Disturbance Management. Sinusulong ng ating kapulisan ng pangalagang misyon na maging isang ahensya ng mga lingkod bayan may kakayanan, epektibo at pagkakawala ng siya sa pakikipagtulungan sa mga komunidad tungkol sa pagkakaroon ng tahimik, maayos at ligtas na kapaligiran upang pamuhayan at kalagahan ng kakalaban. Isa naman po sa ating pangalan ng tagapangalaga at pagkakaroon ng kaligtasan sa linisan at seguridad sa ating kalagahan at yamang dagat ang Philippine Coast Guard na pinamumunuan ni Coast Guard Commodore Eduardo de Luna Jr. Ang kanyang kapunan, Coast Guard Captain Secretary P. Michael Lala, Oliver Cancelo, Coast Guard Commanders, Miguel Quiere, Alexander Burgos, at Richard Lula. Ang unang batalyon ay nasa pamumuno ni Coast Guard Commander Armin Juan. Pinalakas sa Republic Act 9993 o Philippine Coast Guard Law ang PCG pinanganap na Uniformed and Armed Service at National Department of Transportation and Communications. Ang pangalawang batalyon, pinamumunuan ni Coast Guard Lieutenant Commander Paul S. Arantig. Ang unang tungkulin ng Philippine Coast Guard, Maritime Search and Rescue, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, Maritime Law Enforcement, at Maritime Security. Sumusunod po ang aming nagawa ng Bureau of Fire Protection sa pamumuno ni Fire Chief Superintendent Jumito Maslang, ang kanyang kapunan, Fire Safety Superintendent Olia Valero, Dr. Tia Estel Batyada, Eugene Piones, at Menandro Bastian. Ang unang batalyon ay pinamumunuan ni Fire Superintendent Chief Atienza. Responsable ang kanyang chico sa pagsisipuro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas sa depresyon ng panganin at kapinsala ang ulot ng mga sipuro sa mga gusali ng mamayan at iba pang magulat na istruktura na hindi nakabuwagan ng mga sisiyakan ng mga pagdala. Ang pangalawang batalyon ng BFP ay nasa pamumuno naman ni Fire Superintendent Ronaldo Sanchez. Bahagi ng pagsisiguro ng BFP ang pagtutuon sa mga pandaga at mga bakit dapat sa sulo, ang edukasyon sa fire safety, fire protection, at life safety systems. Ang Bureau of Fire Protection ng BFP ay nasa pangangasiwa ni Fire Director Ruby Salada Milacan at kumikilo sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Kilala rin sa Power of the Jail Bureau, ang Bureau of Jail Management and Technology, binuo sa pamamagitan ng Republic Act 6975 na nasa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Ang grupo ito ay nasa pamumuno ng Jail Chief Superintendent Arnel Peralta, ang kanyang katunan Jail Senior Superintendent Jonathan Lavie, Lorenzo Reyes Regalino Tita, Ronaldo Sena Ambrosio Avilan, Jose Chelo Caol at Ruelito Badilla. Ang sumusunod na batalyon ay nasa pamumuno ni Chief Superintendent Erwin Reyes. Bahagi ng mandato ito ang pagtungkol na pang-administratibo at operasyonal sa lahat
Dalawang taon, PDEA ay nagtulungan sa pagpapatupad ng komprehensibong kampanya laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng mga programa na naglalayo ng mga kilos ng tao sa droga, mapalayo ang droga sa kanila at malayo ang mga nakikita na illegal na droga. National Security Council. Department of Education, Department of Science and Technology, Commission on Higher Education,
National Commission for Culture and the Arts, University of the Philippines System, at Philippine Space Agency. Secretary Development Authority, Governance Commission for the GOCCS, Philippine Amusement and Gaming Corporation, or PAGCO, at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Secretaryship of Foreign Relations. 11 araw matapos ideklara ang kalayaan ng Pilipinas, itinalaga si Apolinario Mabini soberanya at upang mapaigting ang ugnayan ng labas nito. Ito na ngayon ang Department of Foreign Affairs. Nang maitatag ang kasulutong Korte Suprema sa pagmulong ng kailangan ng kalingan. Ang Korte Suprema ay alinsunod sa 1987 Philippine Constitution. Sa simbahan ng Paraswain, sa Malolos, Bulacan, noong ikaluluhan ng sikip. May lakad yan. Ngunit na bravo, huwag kang binabatas ang pinipasan. Madadaanin ng mga naglalak mo na isang pumili bakal na nakapampak at sasabihin, may lakad yan. Ang fruit ng bayan. Habili ang bawang sa